In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's Word so I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Put your hands over your heart. The Lord knows why you're here. And He's been waiting for you to be here right this very moment. This is your date with Him. Sana pag nagde-date kayo, ay nako, walang ibang distraction kundi yung nasa harapan mo. This is your date with Him. Your date with Jesus. Yung problema mo sa office, let go mo muna sandali. Yung problema mo sa puso, let go mo muna sandali. Yung problema mo sa pera, let go mo muna sandali. Sandali lang. Hayaan mong mahalin ka ni Jesus. Sa gabing ito, allow Him to lead you to where He wants you to be. Not to where want you to be. Kasi minsan, napaka-limited ng views natin. But His view is eternal. So Father, we give you our perspective again tonight. We give you our hearts again tonight. We give you our full attention tonight. And Lord, remove anything that will distract. And I open my heart for your embrace. We are ready, Lord. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. For the last time, can I give the Lord again a big, big hand? Thank you, God. You are an amazing God. All right. Sige, bago kayo umupo, sige, buksan na po natin yung ilaw. Bago kayo umupo, pakitingnan nga ang mga katabi. At tanongin mo siya, ano bang dream mo sa Burman? Sige nga, pwede mo pa siyang tanongin, ano ang dream mo sa Burmans? Sige lang. Yan. Tapos, habang nagkukwentuhan kayo ng mga dream ninyo, yung kung pag walang chair sa harapan mo, abante ka na. Sige na, abante kayo isa lang. Sige na, parang pamilya naman tayo dito. Sige, galaw-galaw tayo. Konti lang naman tayo tonight. Sige na, go, go, go. Abante na, go, go, go. Abante, abante, abante. But let's move. Move one chair lang. Tayo lang naman eh. Let's go, let's go. Para mas feel mo yung energy. Go lang. Eh, salamat po sa paggalaw. Kasi marami tayong pahabol daw. Traffic daw ba? Traffic. Sige. Ayan, maraming salamat. Pag hindi ka gumalaw, okay lang. Si Lord nagagalaw sa'yo. Kakalabitin ka niya mamaya. Galaw. Sige, please be seated. Amen. Let's give a big hand to our worship team. Maraming salamat as always. Thank you so much. Sobrang ganda ng boses itong mga to. Ramdam nyo ba? Talagang napakagaling. And again, thank you so much. For those who are online, marami po nagme-message. Hindi nyo po kailangan magpaalam sa akin kung malilate kayo. Sige lang. Diretso lang kayo dito. May mga nagte-text minsan na yung sa Facebook page na, on the way na me. Sige lang. Hindi ko kailangan malaman. Basta papunta ka na. Go lang. Traffic daw. Marami nagte-text traffic daw tonight. Sige lang. Sweldo na ba? Wala pa, di ba? Bukas pa. Nag-imagine lang sila. Parang, lalabas sa ba tonight? Hindi pa. Huwag kang umasa, bukas pa yan. Okay?
Anyway, so thank you again. For those who are online, I know some of you pahabol or baka hindi na umabot. Basta, online. And I invite you to share this message to a friend or subscribe on different pages. And of course, as always, if you're blessed by this feast, we invite you to share your blessings at the feast. Kung wala pang pumasok ngayon, baka bukas meron na. Sana yun lang, maalala mo lang yung feast sa yung bago mag 9-9, ikakat ko na yung 9-9, no? So bago mo abutan yung 9-9, si Lord sana muna. And of course, again, I'm very sorry for this one step of asking for a copy of the deposit slip, but we are in a process of, looking for or having our own bank number. So thank you so much. And of course, if you want to join the after feast, it's an amazing, amazing family after the feast. Join the Zoom link. Yan po. I hope that you see there. Josh will be there. And of course, the rest of the after feasters. There are people, again, from Milan attending in New Jersey. Talagang nakakatuwa naman kayo. Wala kayong ginagawa. So, attend lang kayo ng after feast. Ayan. Alright. Inhale. Exhale. Are you blessed or were you blessed by Brother Velden's talk last week? Grabe. Ang sabi niya sa akin pagkatapos ng feast, sabi niya, John, grabe dito. Talagang, ito sabi ni Velden sa akin last week. Sabi niya, John, dito, gumanon lang ako, natawa na sila. Sabi ko, mababaw talaga tawa namin dito. Kasi alam niyo po, isa sa mga sikreto po namin, if talaga nagre-react yung crowd, may mga lumalabas na hindi lumalabas sa kung ano-anumang feast namin na pinagtutukan. So, be participative, ha? Pakisabi sa katabi, huwag kang KJ. Parang ang boring ng joke niya. Parang di ko gets yung joke niya. Problema mo na yon, ha? Tumawa ka na lang. Anyway, so we are in the series, Dear Prodigal. Pakisabi nga, Dear Prodigal. Magbibigay lang po ako ng konteksto sa mga first-time attendees natin. So we are talking about the travel of the Israelites from Egypt to Mount Sinai to the Promised Land. Diba? Talagang ang ating props ay talagang sulit na sulit itong mga props na ito. So nandito na sila. Bago sila pumasok ng Promised Land. And we are talking about Deuteronomy. And talk number 4 is this. Great leaders sacrifice greatly. Pakitingnan ng mga katabi. Marunong bang magsakripisyo? O puro sakripisyo na lang yung ginagawa. Diba? Sige lang, saktan mo lang ako. Oh. So talk number, 4. Talk number 1 and talk number 2 ng Deuteronomy, wala tayong ibang pinag-usapan kundi history lesson. Ano nangyari? History lesson. Talk number 3, last week, worship seminar. Today, it's about leadership. Everybody say leadership. And when I was reviewing this, talagang sabi ko, Lord, grabe, kinakausap mo ko hanggang ngayon. Kasi very applicable siya hanggang ngayon. So let's see. Ano daw ang isang leader according sa Deuteronomy? Sabi niya, when he takes the throne of his kingdom, so he's talking about the king or talking about the leader, he has to write for himself on a scroll, a copy of this law. Ano yan? Taken from the Levitical priest. It is to be with him. And he is to read it all the days of his life so that he may learn and revere the Lord his God and follow carefully all the words of the law and these decrees and not to consider himself better than his fellow Israelites. So for Deuteronomy, ang sabi, the leader should be writing. Anong law? Yun nga sa Bible. Dapat isulat niya ulit. Ano yung mga laws na yan? Sa Exodus, ano yung mga laws na yan? Sa Leviticus, ano yung mga laws? Ang daming laws nun. Tapos isusulat niya. Bakit? May kilala ba kayo pag nagme-memorize, kailangan isulat? Sorry, ganun ako nung nag-aaral ako eh. Hindi ko talaga gets yung mga picture ngayon. Talagang nahihirapan ako. Yung mga screenshot. Kailangan ko, kung mag-aaral ako, notes. Hindi talaga kaya ng utak ko, hindi ko alam bakit. Siguro si Moses din, hindi niya kaya yun. So sabi niya, isulat mo, tapos basahin mo. Kailan? Daily. Basahin mo. Daily. Ang salita ng Diyos, basahin mo. Kung if you will lead a nation, if you will become a leader, according to Deuteronomy, God wants
the leader to be a lover of the Word. Sana, pagdasal natin kung gusto mo mag-lead, kung may organization kang nililid, sana may takot sa Diyos. Pakitingnan ng mga katabi. May takot pa ba sa Diyos yung mga yan? O takot sa tao? Takot sa ipis. Sige, takot sa ipis. Tapos anong sabi ni Lord? Ito, pagbabasahin mo, bakit kailangan basahin yung scripture? Kasi number 1, first requirement is humility. Pakisabi nga po, humility. Dapat, kailangan humble ka because the leaders need the Lord. Sana alalahanin ninyo na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Yung position mo, galing sa Diyos yan. Everything belongs to the Lord. Now, if you think that, in-effort ko to Ay, yun na. Pag may pride na, humility. Pakisabi sa katabi, be humble. Number 2 is this. So first requirement, humility. Kailangan humility. Number 2 is this. Anong sabi niya? Not consider himself better than his fellow Israelites. Alam niyo, may naalala akong kwento. Nung youth ministry pa lang kami. Ito, youth ministry pa lang to talagang, kung nagkwento sa amin to ng leader namin. Ang kwento na ito, nagdedebate. Ang brain, ang heart, ang hand, ang feet, kung sino ang pinakamagaling sa kanila. Palagay ninyo, anong pinakamagaling? Brain, heart, hand, o feet? So sabi ng brain, ako pinakamagaling sa inyo. Bakit? Decision making ako. Left or right? Right or wrong? Sabi naman ng heart, anong i-decision mo kung wala namang nagpa-pump ng blood dyan sa brain mo? Ako ang mas mahalaga. Yung pump ng heart, yung pump. Tapos yan ang nagbibigay hangin sa iyo, na nagpapaisip sa iyo. Kung wala ako, wala ka rin. Tapos sabi naman ng hand, sige, pump ka lang ng pump dyan. Wala kang magagawa kundi mag-pump na mag-pump kung wala ka namang action. Yabang nung hand. Ako gumagawa ng lahat ng mga naisip ninyo. Kaya kung wala kayong, wala. Tapos sabi nung feet, anong kinalaman yung lahat? Kung nag-iisip kayo, kung may pump ang heart ninyo, kung may galaw ang kamay ninyo, kung hindi nyo naman mapupuntahan ang mga gusto ninyo, wala kayong kwenta lahat. So nag-aaway lahat. Sino kayang pinakamagaling? And then, merong isang body part. Yabang na yabang sa kanilang lahat. Yung puwet. Napakaliit. Sabi niya, yabang niyo lahat. Alam mo ginawa ng puwet? Hindi siya nagsalita. So imagine niyo na. Ito na. Hirap na hirap yung feet. Naranasan niyo na ba yun? Yung parang kailangan mo siyang so ito, tapos hindi na makagalaw yung paa. Tapos, alam mo yun, tapos yan na. Yung dapat na lumabas, hindi lumalabas. So, yung kamay, naramdaman yun, pinagpapawisan na kayo. Parang, tapos mamaya-maya, yung nanginginig na yung kamay, tapos mamaya-maya, hindi na makaisip. Anong point ko? Yun ang alamat ng, huwag nyo na sabihin. Ang ibig sabihin, lahat ng body parts mo, importante. Walang mas magaling kung kanino. Hello? Alala ko nung Sunday,
Nung Sunday, nagplano kaming pamilya. Ang plano namin sa pamilya namin, ang plano namin, magsisimba kami, aagahan namin, magsisimba kami sa Feast Glorieta. Kasi ang mga feast lang, ito lang, seryoso to, ang mga feast lang, pag nagsimba kami sa feast, doon kami hindi judged. Kasi pag nagsimba kami sa simbahan, yung 3 kong anak, grabe, ang lilikot, ang iingay. Mas lalo si Chip Chip, yung baby namin, yung pinakamaliit ngayon, talagang, wow! Pag narinig niya yung sarili niya, wow! As in, kahit nasaan kaming corner, anong simbahan ang puntahan namin, he's experimenting na, nandun siya sa stage na wala siyang pakialam. So talaga, ang lakas-lakas ng boses niya, makikita ni Julio yung 2 years old, uy, pwede yun ah. So talalabanan niya yung sigaw at si Javi, hindi magpapatalo yung 4 years old ko, ang ingay namin. Tapos yung, alam mo yung mga masusungit na mother butler, pupunta sa'yo, sir, shh. Sabi ko, sila yung maingay. Hindi ako. Sila pagsabihan mo. Alam mo yung pag nagsisimba kami, nadjudge kami, tapos yung ali doon sa kabilang kanto, nakatingin sa amin ganun. Diba, tinitignan ko siya, sabi ko, wow, grabe, laki ng bigay mo sa offering, ha? Laki ng bigay mo. Talaga, sabi, ginajudge kita, ginajudging kita. Judgmental din ako, no? So, talagang lahat ng yan. So, sabi ko, doon kami sa feast. Kasi, pag nandun kami sa feast, pag maingay yung mga anak ko, wala silang magawa. Bakit? Anak ko sila eh. Yung mga usher doon sa Feast Glorieta, pag nakita nila, sige, anak ni brother dyan eh. Hayaan na lang natin sila. Di ba? Siguro try mo ko i-judge. Sige, try mo! So sabi ko, mag-feast kami. Tapos si Javi, may plano na siya. Sabi niya, pupunta siya. Alam mo yung Kevin's Playhouse doon sa Glorieta? Maglalaro na siya. Si Julio, nung narinig niya na maglalaro si Javi, sabi rin ni Julio, me too. What is that, Julio? Me too. Kung ano man yung kay Javi, me too. Tapos si Chip, marami na kaming naiisip kung anong gawin. Kaso lang si Joseph, nangingipin. May sakit. May lagnat. Nung Sunday, nasa bahay lang kami. Lahat ng plano namin, influenced nung pinaka maliit. Ang tanong ko sa inyo, sinong leader ngayon? Yung baby. Kaya yung mga naisip ni Mateo, si Mateo yung 14-year-old namin, yung naisip niyang pakape-kape sana siya. Diba? Hindi siya enough sa McDonald's coffee. Ako McDo at Dunkin' Donut lang ako. Siya single origin with a touch of strawberry. Wala, bahay ka, besh. 3-in-1. Go! Sinong leader? That's my point. Lahat po tayo magaling. Pakitignan ng mga katabi. Di ba magaling yan? Kailan nagkakaproblema? Pag feeling mo, ikaw lang yung magaling. Hello? And how would you know if feeling mo ikaw lang ang magaling? Kapag hindi ka na marunong makinig. Pag lahat ng suggestion, hindi pwede yan. Narinig mo na ba? Hindi. Basta hindi lang pwede pag galing sa Kanya. Qualify lang. If you're a leader, if you're the boss, you have to be great. Ha? Kailangan magaling ka. Pero sana, you don't consider yourself na magaling. Equal tayo lahat. Bakit? Papasok ang pride, papasok ang entitlement. The goal of the leader is to be a model member. Grabe, no? To be a model member. Hindi ka pwede magsabing bawal malate sa meeting kung ikaw mismo nalilate. Hindi pwedeng sabihin, come early to the office kung ikaw hindi ka pumupunta ng mga sa office mo. Hello? Humble enough that they need the Lord. And number 2, humble enough to know that they are not better than others. Amen? Now, why is God so concerned about leadership? Bakit kasama ang leadership? Ipapasok lang naman silang promised land. Sabi ni Tito John, kilala niyo si Tito John? Sabi ni Tito John, labas niyo. Sabi niya, John Maxwell,
Everything rises and falls on leadership. I mean, think about it. Sa lahat po, di ba, pag ang tatay sa pamilya, nakakainis, lahat nakakainis. Pag masama ang values ng leader in charge, damay ang buong organization. Hello? Pakitignan ng katabi, may mga nag-resign na ba sa office dahil sa kanya? O kayo yung nag-resign dahil doon sa isa na yon, di ba? Bad things happen. Sa family, ganun din. If the parents are selfish, the family suffers. Itong bansa lang natin na to, pag-pray nyo talaga. Pag sinabi mong leader ng bansa, pag sinabi mong leader ng city, di ba may malaking connotation na corrupt sila? Tayo lang naman dito, tsaka yung 1,000 people na nakikinig sa atin. Alam mo, parang, talaga ba? Ay, ganun din ang church. Catholic Church, napaso na yan many years ago. If proud or abusive, the whole church suffers. But the opposite is true. When the leader knows how to sacrifice, everybody wins. Pakitingnan ng mga katabi. Nananalo ba sa buhay? Alam mo, paano siya mananalo sa buhay? Kung marunong siyang mag-sacrifice. Sige lang, I'll sacrifice for the team. Great leaders sacrifice greatly. Alam niyo yung mga anak ko, pag nag-aaway, ang cute-cute. Si Javi, yung 4 years old, siya si Julio, yung 2 years old. Pag nag-aaway, ang cute ko talaga. Lahat ng toys si Javi gusto ni Julio. Lahat ng toys si Julio gusto ni Javi. Yung ganon. Pero parehas lang naman yung binigay ko. Pero hawak kasi nung isa, pati sa what to watch, take turns sila. Okay yan, cute yan pag maliliit. Pero may kilala kayong 13 na nag-aaway pa rin. 60 na. Diyos ka, Lord. Nag-aaway pa rin. Pag-pray ninyo, dahil may mga inahandle akong pinagpipray ngayon, nagkikita lang yung mga magkakapatid sa korte. Pinag-aagawan nila yung isang property na hindi naman sa kanila. Hindi naman sila nag-ambag doon mga magulang nila. Sakit. Sino dito may mga kapatid? Taas ang kamay. May mga kapatid. Yan. Sino dito mga panganay? Mga panganay. Taas po na kamay. Mga panganay. Yan. Yan, mga palautos yung mga yan. Yan. Pag-pray niya yung mga yan. Ha? Bunso. Yan. Di ba? Parati kayo nautusan, di ba? Punta ka dito. Punta ka yan. Di ba? Mga gitna. Middle child. Kung hindi ka panganay, hindi ka bunso, middle child ka. Okay, di ba? Hindi kayo napapansin masyado, di ba? Only child. May only child ba dito? Ikaw na. Kayo na. Talagang, sana, mahalin niyo mga kapatid ninyo. May mga nahuhulog pang cellphone dito. On cue ka talaga, no? A leader is someone who gives the most, but gets the least because of love. So the question I have for us tonight is this: how can we be great leaders over our life and over the people in our lives? So let's look at Deuteronomy. May 4 na leaders sa sinasabi dito. Judges, pakisabi nga judges. Kings, pakisabi kings. Pakisabi priests and prophets. Isa-isahin natin yan. I really pray that the Lord will bless us and speak to us. Ano nga ba ang klaseng leader ako? Because I want everybody to know this, that no one in Israel holds power over everyone. Kaya gusto ko lang i-set tong foundation na to. Only God rules everyone. But He shares His power to us. So number 1 is this, judges. Pakisabi, judges. Ito na. So pakita natin yung, may ano ba? Ito. So ito ang 12 tribes ng Israel.
So sabi ni Moses, ganito, papasok na tayo sa promised land. Pagpasok natin sa promised land, sobrang laki ng promised land. I've been in Holy Land. Ang laki-laki ng promised land. Promised land pa rin yung tawag nila doon. At marami sa kanila doon, hinihintay pa rin nila yung darating na Messiah. So, ganun sa promised land, ganun sa Israel. So, napakalaki ng Israel. So, sabi ni Moses, Zebulun, diyan ka. Judah, dito ka. Issachar, dito ka. Gad, dito ka. Reuben, Simon, Benjamin, Ephraim, Manasseh, Naphtali, Dan, Asher. So, kanya-kanya kayong mga land. Ngayon, pick a judge. Bumoto kayo. Sige lang mag-vote kayo. Appoint someone. Na ano mangyayari? Pag nag-aaway-aaway kayo, may magbabate. Parang barangay captain. And appoint judges and officials for yourself from each of your tribes in all the towns the Lord your God is giving you. They must judge the people. Pakisabi, fairly. Isa pa, fairly. Sana ito sa magiging boss, sa magiging team leader, sa mga magiging manager sa inyo, sana wala kayong favoritism. Pakitingnan ng katabi, may favoritism ba siya? Sa klase namin in family counseling, sa magkakapatid, if feeling mo, ito sa family counseling, if feeling mo sa inyong magkakapatid, walang favoritism si nanay at saka si tatay. Kung feeling mo lang yun wala siyang favoritism sa amin. Guess what? Ikaw yung favorite. Wala namang favoritism sa amin. Ikaw yung favorite besh. Kaya hindi mo maramdaman. So anong requirement? You must not distort justice. You shall not show partiality. You shall not take bribe. For a bribe blinds the eyes, even of the wise, and twists the words, even of the just. Pakisabi nga, no partiality. Ano ibig sabihin nito? Pag tinignan niya, the judge should mirror God's goodness. Sana hindi ka partial. Pakitingnan ng mga katabi. Mabait ba yan sa lahat? Talaga? Mabait yan sa lahat? Sa lahat na nakikita niya? O pili lang siya sa ibang mga mabait? Are you a good judge? When we choose our leaders, do you think you're a good judge? Doon lang sa amin taga Makati lang po ako, dito lang po ako. Ang dami ng parada every day. Bakit? Barangay election na At marami sa kanila yung pagdaan. Sabi ko, sino yan? Never ko kilala. Ngayon wala nakita yan. Sa isip ko, ba't ko boboto yan? Sino ba yan? Ano ba nagawa niyan? Isa pa. Ito Hindi ko na ipapakita yung mga picture kasi ito talagang nakakainis talaga. Alam mo yun, minsan, sino naiinis recently sa Facebook pag nakita mo ng yung mga nagkakasa ng baril, yung mga ganyan. Pag-pray na lang natin, pero nakakapikon. Ngayon, puro death threat na. May death threat na yung nag-take ng video. Alam mo yun, nag-video lang siya. Pati buhay niya ngayon may death threat na. Yung cyclist, settled na daw. So talagang, Lord, totoo ba? Ito, next pa, yung Gilas Pilipinas, puro talo, di ba? Kita niyo sa mga wall ninyo, ang daming magagaling mag-analyst bigla. Ang gagaling mag-critic sa Gilas, hindi naman humawak ng bola kahit kailan. Pero passionate. Grabe, sobrang passionate. Hindi ka lang marunong humawak ng bola. May nag-text sa akin, Brother John, bash kami sa Facebook. Grabe, bash na bash kami. Parehas lang kami ng produkto, pero bash kami. Ang tanong ko sa kanya, pinatulan mo? Gusto ko patulan. Pinatulan mo? Hindi. Good. Kasi pag pinatulan mo, talo ka. Hayaan mo siya. Sige lang. Real leaders must represent God's goodness in the world. Sana napapakita ninyo ang kabaitan ng Diyos sa mundong ito. Judge. Number 2, kings. Pakisabi, kings. Sa Israel, they didn't have a king. Walang king. Ito yung problema. Sa ibang nasyon, sa Greece, may king sila.
Sa ibang nasyon, sa Babylonia, may king sila. Yung Israel walang king. Sabi ni Moses, just in case someday, mamimili kayo ng presidente ninyo, ng king ninyo. The king, moreover, alam niyo bakit nakalagay ang moreover na yan? Ibig sabihin, lahat ng magagandang requirements, moreover, on top of that, must not require great numbers of horses for himself, or make the people return to Egypt to get more of them. For the Lord has told you, you are not to go back to that way again. You must not take many wives, or his heart will be led astray. He must not accumulate large amount of silver and gold. So first is this, not to accumulate horses. Pakisabi horses. Because during that time, ano ba yung horses na yun? Bakit napaka-importante? Ba't sinama ni Moses sa scripture? Bakit kailangan may horses kang sinasabi bago pumasok sa promised land? Bye-bye, promised land. Kunin mo na lang, te. Hindi ko kaya yumuko. Salamat po. Horses were their most powerful weapons. Alala niyo yun, yung may horses, tas may chariot, sobra. Dapat di ka masyadong marami niyan. Bakit? Pag masyado kang maraming kapangyarihan, nagiging arrogante ka. Pag masyadong malaking power ang binigay sa inyo, kaya tingnan niyo, ang Light of Jesus family. May top leader tayo, pero yung leadership nakababa sa lahat. Naka-district, naka-decentralized. Para hindi isang leader lang ang bida. Dito ako bida, like you know. Pero hindi ako bida sa iba. Dito lang. Sa maliit na grupong ito. Pag nagbida-bidahan ako sa iba, maging Jollibee ako. May kilala kayong bida-bida? Hindi ako pwedeng maging ganon. Di ba? Pag nag-talk ako, sa peace namin ito yung ginagawa ko. Hindi nga eh. Ito lang control ko. Second is this, the king must not take many wives. Alam niyo bakit? Kasi during that time, kunyari ito, ako, king. May magandang chicks dun sa kabila. Yung king dun sa kabila, may chicks. Yung king sa kabila, may daughter. Tapos gusto niya, pare, pag may time of war, dapat alliance tayong dalawa. Pakasalan ko yung anak mo. Ganon dati. Paramihan ng wives. Bakit? Paramihan ng nasyon. Ang problema ito, yung heart niya, daming minamahal. Sabi niya, ito pa, iba yung Diyos nun. Iba yung Diyos nun. So, sino Diyos ko? Ganon. Tapos, hindi yan gusto ng Diyos. Kasi nawawala yung values mo. Kaya may nagtanong sa akin dati, kakasala sila. May nagtanong sa akin, Brother John, can you be brutally honest with me? Nakas pag ganun, kala mo naman, brutal talaga. Game. Brother John, we're working on things, okay? Don't judge me, ha? Don't judge me. Nung sinasabi niya, don't judge me, ready na ako i-judge siya. Promise. Seryoso. Don't judge me. Sige, game, Kaya ito, Brother John. Catholic ako. Yung husband-to-be ko, INC. Mag-work ba kami? Sabi ko, ulit? Ano ulit? Pag pinapaulit ko, ibig sabihin nag-iisip ako. INC is Catholic. Mag-work ba o hindi? Nagdasal talaga ako. Sabi ko, Lord, ano ba tong INC? Ano ba ang Catholic? Pagpunta ka sa simbahan nila, parang, ano ba yun? Alam mo, sabi ko sa kanya, brutal honest, di ba? Kailan kasal niyo? Nag-iisip pa lang kami, Brother John. Well, since you asked me,
Okay ba kayo? Ready kayo? Sabi ko lang naman sa kanya, well, INC and Catholic, alam mo, sana hindi. Yan lang talaga, sana hindi. Pero, kasi mukhang ano na eh, hindi na ako kakusapin eh. Pero, if you're willing to work on it, yung difference ninyo, yung kultura ninyo, yung sinong Diyos ba ninyo, edi G. May nagtanong naman sa akin isa. Born again ako. Catholic yung girlfriend ko. Born again yung attendee ng feast, by the way. Born again. I mean, I love born again. Born again ako. Catholic yung girlfriend ko. Mag-work ba kami? So sabi ko sa kanya, ano itsura ng linggo ninyo? E di sa umaga, doon kami sa church ko. Sa hapon, doon sa church niya. Sabi ko, kamusta naman yon? Okay naman so far. Pag nagkaanak kayo, paano? Ano siya? Di pa namin na pag-uusapan eh. Pag-usapan ninyo. Pwede mag-usap. Pakisabi nga sa katabi, mag-usap kayo. Kami nga ni Angela Catholic sa Catholic, nagkakaproblema pa kami. Kasi ako, si Mama, si Papa, paggising namin ng linggo ng umaga, wala kaming ibang pinupuntahan. Simba kagad. Sila Angela, kung saan abutan. Kung magising sila ng hapon, okay lang. Simba sila ng hapon, simba sila ng gabi, okay lang. Tapos kami, nag-uusap din kami, sabi tayo magsisimba. Ang gugulo ng mga bata. Ayoko doon sa may mother butler. Kailangan mag-usap. Psst. Pero kung magkaiba kayong relihiyon, expect, mas mahirap. Tapos, hindi mo pwedeng ibato sa kanya, sinabi ko na rin dati. Sinabi mo naman pala dati. Alam niyo si King David, the greatest king of Israel. Dami niyang wives. At ito pa yung malala, pumatay pa siya para makuha yung isang wife. Si Bathsheba. Yung anak niya si Solomon, out of Bathsheba. Ilan ang wives niya? 1,000. Baksak ang Israel. Greatest, wisest king of Israel daw siya. Anyway, third is this. The king must not accumulate large amounts of silver and gold. Why? Because the goal of the leader, listen to this. May kilala ba kayo pag napwesto yung mayaman? Di ba dati mahirap ka lang ngayon nasa pwesto ka na, yumaman ka bigla. Why? Because the goal of the leader is not to enrich himself. The goal of the leader is payamanin din yung iba. Napapayaman mo ba yung mga katabi mo? Pakitingnan nga. Kailan ka last ng libre sa kanila? Naalala mo ba? Sana nang libre ka naman. Diba? Well, kasi, makinig kayo if there is so much wealth, you don't rely on God anymore. Pansinin niyo, nung wala tayong pera, petsa de peligro, anong kakampi mo? Wala kang pera, 500 na lang, petsa de peligro, anong kakampi mo? Di ba dasal? Lord, paabutin mo please. Grabe kang magdasal. Wala kang masyadong pera Paabutin mo, Lord. Yes, umabot. Thank you, Lord. Pero nung masyado ka ng maraming pera, pansin mo ba, dahil mo ng utang? Babayaran ko yan. Bayaran ko yan. Sige, mayabang ka na. Nahuli ka ng pulis. Nung nahuli ka ng pulis, wala kang pera. Sige, sir. Tikitan nyo na lang po ako. Tapos titikitan ka, honest ka. Nung may pera ka na. Lagyan mo na lang.
Napapansin niyo? Kaya pakisabi sa katabi, huwag ka masyadong mayaman. Sige lang, go. Question, kasalanan ba ang maging mayaman? Hindi. Ito, sorry. Pinagdadasal ko talaga, Lord, sana lahat ng umaattend ng Feast Salcedo, Lord, payamanin mo po talaga sila. In Jesus' mighty name. Totoo po yun, wala akong ibang dasal. Lord, please, sana bawat pagpasok nila dito, sana mamaya pag lumabas sila, meron silang kliyenteng biglang tatawag sa kanila, sana may mag-close ng deal sa kanila. Lord, tulungan mo sila, sana ma-promote sila. Why? Kasi mabait ninyo. Totoo po yun, no steer yan. Talaga nagdadasal ako, Lord, sana marami pang racket, sana Lord, i-bless mo pa siya, Lord, sana ganyan, kasi mabait yung puso nitong taong to. At naniniwala ako, pag walang gusto ang Diyos na anak niya, tapos nagsasuffer. Naniniwala po talaga ako doon, na pag anak ka ng Diyos, yung mundo mo, hindi mahirap. Papayamanin ka niya. Ang tanong ito, anong ginawa mo dun sa yaman? Magkano sweldo niyo 10 years ago? Sigurado ako mas malaki na this year. Estudyante ka pa 10 years ago, okay, fine. Sobrang tanda ko na, okay, fine. Diba? Naalala nyo? Sobrang blessed tayo nun. Basta kakapagbigay pa nga kung maliit lang yung sweldo eh. Ngayon malaki na. Eh sabi ng mundo, ito, kailangan mo to. So instead of weapons, wives, and wealth, the king must have the word. Amen? Sana yung king natin must trust in the Lord. Number 3 is this. Sige, sagutin mo muna. Number 3. So number 1, judge. Number 2, kings. Number 3, priest. Pakisabi nga, priest. Eto na. Mag-reflect kayo sa mga kaparian natin. Leader po natin yung mga bishop natin. The Levitical priest in the whole tribe of Levi. Ano daw? To have, ano daw? Hala! Wait! Isa pa. Pari ka, di ba? Ikaw nagsuserve kay Lord eh. The Levitical priest indeed, the whole tribe of Levi, ito yung mga pare, are to have what? Walang lupa. No. Walang mana with Israel. Paano sila mabubuhay, Lord? They shall live, ano daw? On the food offerings presented to the Lord. For that is their inheritance. Hello? Ano to? Sige, tuloy nga natin. Next slide. They shall have, paulit-ulit, walang mana. They have no inheritance among their fellow Israelites. The Lord is, si Lord lang, yung mana ninyo. Kawawa naman kayo. As He promised them. Next slide. Ibig sabihin, yung nagbantay sa altar, wala silang land. Ano ang land nila? Ano ang food nila? Kung anong offering ni Zebulun, yun na yun. Kung anong offering ni Judah, yun na yun. Kung anong offering ni Issachar, yun na yun. So, depende yung mga pare sa offering ng lahat. Paano kung barya lang ibigay nito ni Zebulun? Manase, ikaw. Naphtali, ikaw. Paano kung hindi kayo generous? Kaya pala. Pansin niyo ba pag love offering, offertory, nagre-request yung mga pare, canned goods na lang please. Bakit? Ulam nila yun eh. Seryoso po ako dun ha. Maling, di ba? Maling. 555 sardines. Kita niyo yung school?
Yung nag-offer tayo sa offertory dati sa school, sa mga Catholic schools natin, di ba puro 555? Kaya sila, Father, mukhang isda na sila, Father. Wala silang reklamo. Bakit? Depende lang ang mga kaparian kung ano ibibigay natin sa kanila. Anong trabaho nila? Ilabas mo ulit yung temple. Alagaan yung templo. And they had to rely on the offerings of the other tribes sa mga kapatid nila. Hindi kaya nakakatakot yun. Paano kung ano mangyari? Tapos ito pa, may mga kilala kayo, grabe kung mag-criticize sa mga pare. Grabe, wala namang ibang ginawa yan kundi kumain. Diba? Criticize pa tayo. At usually, yung mga nagkikritik, hindi nagbibigay. Kasi yung nagbibigay, they will just be freely give. Itong si Bo Sanchez, nakaisip ng paraan. Sabi niya, ayokong i-burden yung feast na sustentahan yung builder. Anong sabi ni Bo? Mag-feast kayo, pero magtrabaho kaya pa. We are bivocational, by the way. Pag sinabi mong bivocational, we are builders / may doktor pong builder / architect na builder / IT consultant na builder / training consultant na builder. Ako po yan. / engineer. Ako rin po yan. Corporate trainer, architect, lawyer. Bakit? Wala lang, gusto ko lang i-promote na sana kung may mga seminars kayo. Pero paki-email naman po kami sa seminars@peoplestrong. Ito po ang bumubuhay sa pamilya ko. Mga pa-seminar ko, mga team building na ginagawa ko. Ito po, tatrabaho din ako. Bukas may trabaho ako, RD. Sa team nyo. Tapos sa Thursday, meron din. Friday. Sa Sabado, Love Life Retreat, yeah. So anyway, trabaho din ako. Alam ko rin yan. I ask for offerings, not to sustain me, excuse me. I ask for offerings to sustain the feast. Ang presyo natin sa Feast Makati, mag-carry price. Nagugulat yung ibang feast sa akin. Ang mahal naman sa inyo. Yung isang week natin, isang month na sa kanila. Sabi ko, bro, Bulacan ka. Sabi niya, mahal naman ang venue nyo. Ganun talaga, mag-carry. Ang dami na nga natagal na botante dito sa Sembo. Wala na kayo di na kayo mag-carry. Kakaawa, wala na sila. Tagig na. Hindi ako nanghihingi para sa akin, nanghihingi ako para sa feast. Makati Sports Club, maraming salamat sa discount. Zenetics, palakpakan nyo yung mga naglalaro sa likod yan. Palakpakan nyo yung mga yan. Mahal na mahal tayo ng mga yan. Alam niyo ba magkano renta dapat sa Makati Sports Club? 72,000. Magkano na binibigay? 50. Bakit? Every week eh. Alam niyo ba magkano lahat dapat to? Itong LED screen, 20,000 na po ito. Magkano binibigay ng Zenetics every week? 20 lahat. Kung hindi ba naman generous itong mga to? Kaya ipapakita ko sa inyo kung generous ba kayo. Picturean ninyo, online kasama ka dito. Kung aabot ba tayo? August 29 na, Lord. 88 lang tayo a week. Yung iba yung 88, 1 month na daw nila yon. Ako, it's like 1 week for me, bro. Kaya lakas ko manghingi. Now, am I weak? No. Strong man knows how to ask. Because I know that, the feast is part of your life
And it's up to you if you want to make it part of your life even more. Leaders depend on your followers. So I want to thank, baba mo na yan. I want to thank those who have been consistently giving here at the feast. Kunyari ito pagka nag-earn ka ng pera, tapos Lord, parang ang laki-laki ng 10%, di ano ba yung 1% ng 10% mo? Yun muna. Tapos next week, 2% naman. Tapos next week, 3% incremental. Hanggang part na yan ng budget mo. Di ba, Kim? Hanggang part na siya ng budget mo. Di ba, Kim? Di ba? Si Kim, magkano kinikita mo a month? Di ba, a week, 88 ang kinikita mo? Akin na lahat ng 88 mo a week. Sige, no? Huwag ka na mag-Hong Kong next week. Akin na yan. Sorry, ganun po ako manghingi sa mga kaibigan ko. Bakit? Tuloy natin to. But even though you don't give, I will find a way and ask people. Minsan nga, nilike ko lang yung post ng kaibigan ko. Pag like ko, Brother John, magbibigay na ako. Hindi, nilike ko lang yung post mo. Kaya lahat ng post ninyo, nilalike ko. Wow, si RD, nasa na naman? Like. Jello, saan ka na naman? Like. Sige lang, like. Makaramdam tong mga to. Like. Tapos magbibigay. Sige lang, I'll find a way. Tuloy natin to, sayang. Dami na bless dito. Leaders depend on their followers. At hindi po ako mahihiya dyan. Kaya ko isustain sarili ko. Seminars at People's Show. Last. Can you all stand, please? Pero alam niyo, nakakatuwa pa rin. Ito yung sa akin lang naman, nakakatuwa lang. May isang after nung talk ko sa isang feast, sa ibang feast. Talk akong ganyan. Tawang-tawa siya sa lahat ng pinagsasabi ko. Tapos sabi niya, Brother John, ito nag-ambot ng envelope. Pag-abot ng envelope, yung parang pag-abot niya, yung sinarapan niya yung kamay ko, parang, wow, bakit po? Brother John, dapat sa feast alabang to Seryoso lang ako, si Duro nag-talk para sa feast alabang to, pero sa'yo na lang. Ako po, sige po, Sunday po ngayon sa Tuesday, bibigay ko po sa feast, sa Salcedo. Sabi niya, hindi. Sa iyo. Thank you. ₱250. Tonto ako. Grabe, no? Pwede namang hindi talaga Pero alam mo, sobra siyang proud. Hindi. Sa'yo to. Alam mo, pag nagbibigay ka out of love hindi mo sa loob mo, buwisit. Hindi, Lord, sige. And last is this, prophets. Bakit kailangan may propeta? Kasi yung judge mag-fail. Yung king mag-fail. Yung priest, dami nating skandalong mga pare, di ba? Mag-fail. Sino ang nagbabalik lahat kay Lord? Yung propeta. And Deuteronomy was telling about this prophet that will come. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. Alam mo, itong short verse na to, binasa namin at inaral namin at research namin. This is actually the first time, one of the first.
that Jesus is being mentioned. There's a prophet that will come. Because Jesus became the greatest judge, the greatest priest, the greatest king, the greatest prophet. He became that person. Bakit? May mga judgers, may mga kilala kayong judgers. Si Lord, when He judged you with His merciful eyes. Di ko nga gets na, Lord, dami kong mali sa buhay ko, pero mahal mo pa rin ako. Yung kingdom ng Diyos, anong kingdom mo, Lord? Yung cross. And you're the high priest. And you're the prophet of all prophets. So that means, my dear friends, pwede kang huminga kay Jesus. May kilala kayong pagod na pagod sa lahat? Pagod na pagod sa trabaho, pagod na pagod sa buhay, pagod na pagod parang, Lord, hindi ko na alam anong gagawin mo. Alam mo ba anong oras ako nagising kanina? 4 a.m. Bakit? Start, alam ng mga tatay dito at mga nanay, start ng school today. Grabe. Yung last week, sinubukan nandun boss ko, last week, nagpapasok nila, parang trial lang. Thursday, tas walang pasok ng Friday, walang pasok ng Monday. Ito talaga yung first today. 4 a.m. Wala pa akong tulog, besh. Pagod na pagod ako kanina. Init ang ulo ko kanina umaga. Ako nag-drive. We grab. Nag-grab lang kami. Kasi hindi ko alam ang parking dun eh. Nag-grab lang kami. Nag-intay ako. Kapagod. Pero ito yung hinatid ko kanina. Tanggal lahat ng pagod ko. Bakit? Mahal ko eh. Okay lang magsakripisyo pala. Kasi mahal mo eh. Sinong willing mag-sacrifice nga ulit? Taas ang kamay. Mga willing mag-sacrifice. Everything will be worth it. Pakisabi sa katabi, everything will be worth it. In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Can you just whisper to the Lord? Bakit ka ba pagod na pagod? Bakit ka ba nangangarap? Bakit gusto mong gumaling? Ba't mo gustong kumita ng pera? Bakit? Allow Him to whisper to you right now. And more than that, I allow Him to embrace you right now. For those who are listening online, it's not by any accident that you're here listening to us as well, because you've sacrificed a lot as well. So allow the Lord to embrace you today. Hinga ka ng konti. Allow Him to remind you that it will be worth it. So Father in heaven, I give you everything that I have. Every stress in my heart, every dream that I have for me and for my team, the dreams that I have for work, the dreams I have for my family. And I know that you are with me every step of the way.
So Father, as I worship you one more time, as I sing this song one more time tonight, I'm gonna declare that you are with me tonight. This is our prayer. In Jesus' name.